up, yo? Check it out, yo. Check this out, yo. Tayo nang kumanta, aha. Matuto kumanta, aha. Galing nga kanta, aha. Sige kumanta, aha. Tayo nang kumanta, aha. Matuto kumanta, aha. Galing nga kanta, aha. Sige kumanta, aha. Boses mong may singbabali jaya. Kung tumili ka ay parang biritera. Ano bang kanta ay mayroong sensya? Kaya tara na kumanta. Saan? Saan pa? Dito lang sa aha, break it down. Tayo nang kumanta, aha. Matuto kumanta, aha. Galing nga kanta, aha. Sige kumanta, aha. Tayo nang kumanta, aha. Matuto kumanta, aha. Galing nga kanta, aha. Sige kumanta, aha. Break it down. Our little conversation are turning into little sweet sensation. Claimed University of the East Chorale. Every time, guess I'm thinking maybe we were meant to be. Whoops! Bibitinin ko muna ang kanilang pagkanta. Alam nyo bang sinasabi ang mga tao raw noong sinaunang panahon ay mas nauna pang matutong kumanta kesa magsalita? But no, it's not what you think. Siyempre, hindi naman daw ito yung pagkanta kagaya ng kay Regine Velasquez. Ang sinasabi lang ng pagkanta na alam ng tao noon ay yung paglikha ng tunog. Katulad ng pag-tweet-tweet ng ibon o pag-meow ng pussycat. Normal capability naman kasi talaga ng human beings at maging ng ilang hayop ang gumawa ng sound. Ito ay dahil sa ating vocal cords. Ang vocal cords natin is found in the laryngeal area, which is nasa loob ng neck natin. Now, ang main goal ng lalamunan mo o ng laryngeal area mo is to vibrate air. Kapag daw kasi nag-vibrate ang air sa ating lalamunan, that's the time na nakakabuo tayo ng sound. Pero paano nga ba nagiging sound of music ang tunog na nanggagaling sa ating vocal cords? Ang singing naman, hindi lang vocal cords ang ginagamit mo. Actually, pag singer ka, ang instrument mo, yung katawan mo, lahat yan magmula sa ulo hanggang dito sa abdominal area mo. Included yan. Ang ating vocal anatomy o yung body parts natin na ginagamit sa pagkanta ay nahahati sa tatlong grupo. Bukod sa laryngeal group, kung saan kabilang ang vocal cords, kasama rin ang tinatawag na breathing apparatus group o yung area kung saan kumukuha ang singer ng hangin para makakanta. So, galing yan dito sa collarbone mo. Hanggang dito sa abdominal wall mo. So, anything inside, outside and inside ng part na to, yan ang machine mo o yung motor mo. And ang main goal niyan is to propel air. Ang pangatlo naman ay ang vocal placements group kung saan ginagawa ng singer ang tono. Doon ka nagkukulay ng, kumbaga sa watercolor, you're coloring your pitches para maganda yung tone mo. Di ba nga naririnig natin yung tinatawag nilang chest tone at head tone? Simple lang yan. Kapag sinasabing chest tone, ginagawa ng singer ang tono sa pamamagitan ng kanyang dibdib. Ang resulta, mababang tono. Ang head tone naman, ang tonong galing sa ulo. Dito naman kinukuha yung mga pinakamatataas na tono. I think I'm fallen in love with you. Pero sa pagitan ng dalawang ito, meron ding tones na nanggagaling sa oral cavities. At meron din sa nasal area. Doon nanggagaling yung mga tonong hindi sobrang taas at hindi rin naman sobrang baba.
Para itong isang malaking triangle na ang base ay nasa ating dibdib at ang tip naman ay nasa noo. Habang tumataas ang lugar na pinagkukunan ng tono, tumataas at lumiliit din ang tunog nito.